Ito pa, bago ito, ka-copy ha. Si Drilon. Uy, alam niyo naman ka-copy si Drilon. Kilala niyo naman si Drilon, di ba? Pinuri niya si Pangulong Bongbong Marcos. Ano to? Bakit nagkaroon ng mga ganito? Hindi natin ito ini-expect, no? Kasi usually, ang mga kritiko kasi, kahit maganda yung gagawin, hindi papansinin. Kapag negatibo, bibigyan diin. Ganyan kanilang style eh. Pero ito, binawi. Parang binawi ang mga previews. Hindi man binawi. No? Mali ako sa term na binawi. No? Pinuri. Sige, doon na lang tayo coffee. Pinuri niya yung naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, hindi natin ito expected eh. Dahil sa pagkakatalaga kay Secretary Ralph Recto ng Department of Finance. Uy, anong nangyayari? Uy, naku, magagalit ang mga supporters nito, magagalit ang mga dilawan dyan, magagalit ang mga Liberal Party supporters dahil may pagpuri itong si Drilon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pag-appoint kay Recto. Actually, best decision. Isang magandang decision din naman kahit pa paano. Maganda rin naman kasi ang credentials ni Recto. Drilon calls Recto the ideal choice to lead the Department of Finance. Actually, hindi lang naman siya. Mga senador din po, mga political leaders, nagustuhan din po ang pagkaka-appoint director dyan sa DOF. Former Senate President Frank Drilon has lauded President Ferdinand Marcos. Iyan ha, pinuri niya itong kakopy si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pag-appoint nito kay Deputy Speaker Ralph Recto bilang bago pong kalihim ng Department of Finance. Usually kasi ang mga kritiko ni PBBM, kapag may ginawa si PBBM na maganda, hindi na lang nagsasalita yung iba dyan. Yung iba, dinidedman na lang yan kasi ayaw nilang mapuri, di ba? Si PBBM. Pero kapag masama, yan, active na active yan sila. Para mga estilo ni ano to ni sino nga yan? Dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon, no? Former Senate President Frank Drilon has lauded President Ferdinand Marcos Jr.'s appointment of Deputy Speaker Ralph Recto as the new Department of Finance Secretary. Quote natin siya dito. As the Marcos administration works towards reviving our economy and regaining our status as one of Asia's fastest growing economies, Ralph Recto is unquestionably the ideal choice to lead this endeavor, sabi ni Drilon. At least napapansin niya na ang gusto ni PBBM talaga ay revive ang ekonomiya ng bansa. Muling buhayin ang ekonomiya ng bansa at ibalik sa atin itong status na ito na Asia's fastest growing economies. Ang isa sa may pinakamagandang ekonomiya sa Asia, yan yung gusto natin gawin sa Pilipinas. Ibig sabihin, paunla rin ang Pilipinas. At napapansin niya na yan ang gusto, yan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Drilon said his experience working with Recto showed the now congressman's experience in crafting fiscal policy. Having served alongside him in the Senate for an impressive 12 years, 3 years as Senate President pro tempore, when I was the Senate President, we have witnessed firsthand his profound understanding of the needs of the Filipino people, sabi ni Drilon sa kanyang statement. His extensive experience in crafting financial policies, as he exhibited as a senator and as the NEDA chief, will help steer the Philippine economy back onto the path of progress, sabi ni Drilon. Congratulations on this well-deserved appointment. Patungkol yan kay Ralph Recto. Anong nangyayari? Bakit nagbabago? Bakit pumupuri ngayon? Bakit ganyan? Okay din, pabor sa atin yan, pabor sa administrasyon yan, di ba? Diyan nagagalit yung ilang mga ilang mga Duterte supporters, no? Kasi parang natatandaan niyo may sinabi si PRRD noon na bakit ang media daw hindi na pinupuna ang administrasyon, na parang wala na raw critical no? May mga tao din daw na hindi na nagiging critical. Baka isa ito si Drilon doon sa mga tao yan. Baka naman kasi totoo na maganda yung ginagawa ng administrasyon. Ako, naniniwala ko totoo. Pero yung iba kasi dyan, hindi naniniwala. Yan. Kaya, dead man na lang sila. Pero totoo makikita mo yung improvement makikita mo yung changes. Yung pangarap ng mga bahay, makikita mo yung pagbibigay ng mga bahay sa mga nangangailangan natin mga kababayan. 6 million yung pangarap, no? Medyo ambitious din naman talaga itong 6 million. Pero mataas yung goal. Hindi mo man maabot yung 6 million na yan. Kahit 50% lang maabot mo yan, malaki pa rin yung 3 million. So sinasabi nila, pangako lang yan ang pangako. Hindi yan pangako ng mga pangako. Last week lang, may nag-distribution naman ng mga land titles dyan sa Cavite, ang NHA at ang DSUD. Ibig sabihin, nangyayari, natutupad itong mga promises na ito. Kasi sabihin nyo, pangako ng pangako, napapako, hindi may ebidensya, di ba? Makikita natin mga kababayan natin, nakakatanggap ng mga titulo, di ba?
hindi yan mga pangako. Sasabihin ng iba dyan, yung mga kritiko, walang ginagawa. Saan ba kayo nakatikit? Baka hindi nyo nakikita yung mga ginagawa ng administrasyon. Diyan yung numbers, pagbaba ng inflation rate, makikita mo dyan, pagbaba ng unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho, bumababa yan, etc. Slowly. Diba? Dahan-dahan. Yes, medyo mataas ang presyo ng bigas, pero slowly, bababa din yan. Antay lang tayo ka-coffee. Darating din tayo sa punto na yan. Teresa Katakutan, hello sa inyo, magandang gabi sa inyo. BFF kasi ni Aimee, si Aimee at si Sarah, best friends forever daw, BFF. Correct, agree. Si Aimee against PBBM administration, policy, pareho sila ng mga Duterte, GDS, mga kaloyalista. Dapat pa ba natin iboto si Aimee? Ako ayaw ko na sa pro-Duterte, si China, pro-Duterte, pro-China, si Aimee, anti-America daw. Yan, tawagin si Miss Minchin, sabi ni Max Drive ROG. Huwag nang bumalik ang mga dilawang pink na huda sa 2025, mga kaaway ng pag-unlad. Yan ang kanilang goal, ka-coffee, no? Gusto nilang makabalik sila dyan sa Senado o sa Congress, sa House of Representatives, no? Pero medyo challenging yan, ka-coffee, no? Dahil hindi ganoon kaganda ang image nila as of the moment. Ina Wood, hello sa inyo. Kay Flor Pedro, oy, good morning mga ka-coffee, rise and shine. Mula dyan sa Los Angeles, California. Happy viewing po sa inyo. Si Ma'am Teresa, ka-coffee silent supporter mo at Team Replay always. Thank you po. Ivy Manotok Duterte, sabi ni Eileen Auduk, no? Hello sa lahat. Kay Jennifer Tagulaw, hello po sa inyo. Ka-coffee, yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, magandang gabi po sa inyo. Kay Eva Valencia Cabasisi, kay Maisil Kabading, kay Aida Miguel, at kay Eileen Auduk, no? Kay Rosaline, nakikinig po sa atin dyan. Kay Antonio Avila, magandang gabi po sa inyo, ka-coffee. Tired of giving comments for Aimee to shut up, sabi ni Ramon Ramos, naririnig pa. Wala nasa kabilang parlor Mga DDS, magpapabalik ng mga dilawan, sabi ni Baby Alicia. Tingnan natin kung kakayanin. Anyway, sige. Ang bilis ng oras. 33 minutes lang nakalipas sa kayo magpapaalam na sa inyo. Ka-coffee ngayong araw po ng linggo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Bukas ulit ha, linggo ulit. Sabado pa lang pala ngayon. Bukas, linggo, yan, magsama-sama ulit tayo ka-coffee alas 10 po ng gabi. Ayan, 10 o'clock ka-coffee ng gabi ang ating live stream. Alright, sige. Kung nasa Facebook po kayo, hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like, pa-click na lang po yung follow or like. At kung nasa YouTube kayo, pa-click na lang po ang subscribe. Maraming salamat. Na-late daw si Ina Woods. Okay lang po, team replay na lang. Sa mga kapapasok, team replay na lang ulit. Maraming salamat po sa inyo ha. Ingat po kayo. Nasaan man kayong panig ng daily. Oops. Tapos na, sabi ni Flor Pedro. Tapos na, sir. Medyo na late ka lang. Alright, paalam po everyone.